Muli magandang gabi po sa ating lahat at tayo po ay mag-share dito po sa ating ginagawang daily devotion at nandito na nga po tayo sa Hukom chapter 7 at ang aking pong share ay dito po sa verses 1 to 4 at sinasabi nga po dito sa talatang ito, nilupig ni Gideon ang mga Midianita. Si Gideon ay tinatawag ding Jerubbaal. Isang araw maagang bumangon si Gideon at ang kanyang mga tauhan at nagkampo sila sa may bukal ng Harod. Samantala ang mga Midianita ay nagkampo sa hilagang kapatagan sa may burol ng More. Sinabi ni Yahweh kay Gideon, sobrang dami ng mga tauhan mo para pagtagumpayan ko kayo laban sa mga Midianita. Baka akalain nilang sarili nila ang nakatalo sa mga Midianita at hindi dahil sa tulong ko. Kaya sabihin mo sa taong bayan ng lahat ng natatakot ay maaari nang umuwi. Nang sabihin ito ni Gideon, umuwi ang 22,000, ngunit 10,000 pa ang naiwan. Sinabi muli ni Yahweh kay Gideon, napakarami pa rin natira, isama mo sila sa tabi ng batis at bibigyan ko sila roon ng pagsubok. Doon ko sasabihin kung sino ang dapat mong isama at kung sino ang hindi. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng banal na salita. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po muli ay mag-share sa ating daily devotion dito po sa Judges chapter 7 verse 5 to 7. Sa gayoy kanyang inulusong ang bayan sa tubig at sinabi ng Panginoon kay Gideon, bawat humimod sa tubig ng kanilang dila, gaya ng paghimod ng aso, ay isang ihiwalay. Ngayon din, ang bawat yumukong lumuhod upang uminom. At ang bilang ng mga humimod na inalalagay ang kanilang kamay sa kanilang bibig ay 300 lalaki. Ngunit ang buong labis ay bayan ay yumukong lumuhod upang uminom ng tubig. At sinabi ng Panginoon kay Gideon, sa pamamagitan ng 300 lalaki na humimod ay liligtas ko kayo at ibibigay ko ang mga Midianita sa iyong kamay at pabayaan mong ang buong bayan ay yumaon bawat isa sa kanyang dako. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Hukom chapter 7 verse 8 to 10. Kaya't ipinauwi na ni Gideon ang lahat ng mga Israelita, maliban sa 300, iniwan sa mga ito ang lahat ng banga at ang mga trompeta. Ang kampo ng mga Midianita ay nasa ilibis sa gawing ibaba nila. Kinagabihan, sinabi ni Yahweh kay Gideon, lusobin na ninyo ang kampo ng mga Midianita, sapagkat ibinigay ko na sila sa inyong kamay. Kung nag-aalinlangan ka pa hanggang ngayon, pumunta ka sa kampo kasama ang tagapaglingkod mong si Pora. Amen. Mga Hukom chapter 7 verse 11 to 13. At yung maririnig ko ang kanilang sinasabi, at pagkatapos ang inyong mga kamay ay lalakas na lumusong sa kampamento, na magkagayoy lumusong siya kasama si Para na kanyang lingkod sa pinakahangganan ng mga lalaking may sakbat na nga sa kampamento, at ang mga Midianita at mga Amalesita at lahat ng mga anak sa silanganan ay nalalatag sa libis na parang balang dahil sa karamihan, at kanilang mga kamelyo ay walang bilang na gaya ng buhangin na nasa tabi ng dagat dahil sa karamihan. At nang dumating si Gideon, narito may isang lalaki na nagsasaysay na isang panaginip sa kanyang kasama at kanyang sinabi, nananaginip ako na isang panaginip at narito ang isang munting tinapay na sebada ay gumulong hanggang sa kampamento ng Median, umabot sa tolda at tinamaan niya ng malakas na tuloy bumaksak at natiwarik na ang tolday lumakpak. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Aking isi-share sa ating araw-araw na devotion
ay makikita sa Hukom Kapitulo 7, versikulo 14 hanggang 17. Ito po ang nakasulat. At sumagot ang kanyang kasama at nagsabi, ito'y hindi iba, kundi ang tabak ni Gideon, anak ni Joas, isang lalaking Israelita na ibinigay ng Diyos sa kanyang kamay, ang Madyan at ang buong hukbo niya. At nangyari nang marinig ni Gideon ang salaysay tungkol sa panaginip at ang pagpapaliwanag niya na siya sumamba at siya bumalik sa kampamento ng Israel. At sinabi, tumindig kayo sapagkat ibinigay ng Panginoon sa inyong kamay ang hukbo ng Madyan. At ibinahagi niya ang 300 lalaki ng 3 pulutong at kanyang nilagyan ang mga kamay nilang lahat ng pakakak at mga bangang walang laman at mga sulo sa loob ng banga. At kanyang sinabi sa kanila, masdan ninyo ako at iyong parisan. At narito pagkat ako'y dumating sa pinakahuling bahagi ng kampamento at mangyayari na kung anong aking gawin ay siya ninyong gagawin. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Hukom 7, verse 18 to 21. Kapag pinatunog ko at ng mga kasama ko ang mga trumpeta namin, ganun din ang gawin niyo sa palibot ng kampo at isigaw niyo ng malakas para sa Panginoon at kay Gideon. Maghahating gabi na nang dumating si Gideon at ang 100 niya kasama na hangganan ng kampo ng kalaban, kapalit lang ng gwardiya noon. Pinatunog ni Gideon ang mga trumpeta nila at pinagbabasag ang kanilang mga banga. Ganoon din ang ginawa ng ibang grupo at habang hawak nila ang ilaw sa kaliwang kamay at ang trumpeta sa kanang kamay, sumigaw sila, lumaban tayo gamit ang ating espada para sa Panginoon at kay Gideon. Ang bawat isa ay pumisto sa kanya-kanyang lugar sa palibot ng kampo, pero ang mga kalaban nila ay nagsisigawan na nagsitakas. Yun lang po, purihin ng Diyos. God bless. Magandang pagpapalang gabi po sa atin lahat. Ang ating pambabasahin matatagpuan sa Judges chapter 7 verses 22 to 25. So dito, when the 300 Israelites blew the ram's horns, the Lord caused the warriors in the camp to fight against each other with their swords. Those who were not killed fled to places as far away as Beth-Shittah near Serera and to the border of Abel Meholah near Rabat. Then Gideon sent for the warriors of Naphtali, Asher, and Manasseh, who joined in chasing the army of Midian. Gideon also sent messengers throughout the hill country of Ephraim, saying, come down to attack the Midianites, cut them off the shallow crossing of the Jordan River and Beth-Bara. So all the men of Ephraim did as they were told. They captured Oreb and Sei, the 2 Midianites commanders, killing Oreb at the rock of Oreb, and Seb at the wine press of Se, and they continued to chase the Midianites afterward. The Israelites brought the heads of Oreb and Seb to Gideon, who was by the Jordan River. Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Yes, that's right. Yes,